tanong ko lang po kung ano po ba talaga ang pangalan ng Panginoon? Ang tinutukoy nyo, yung Panginoong Ama o ang Panginoong Panginoong Ama Jesucristo? po. Ang ama. Actually, ang tunay na pangalan niya, mali ang sinasabi. Alam niyo, hindi maiiwasan nito. Kasi pag tinanong mo, saksi ni Jehovah, ang pangalan niya, Jehovah. Pag ang tinanong mo, ay ang iba-ibang mga reliyon, may kanya-kanya sila eh. Ngayon, alam niyo, sa Biblia, ang pangalan po talaga, yung hindi pa ginagawa ang lupa at saka ang langit, may pangalan na siya. 63:16 ng Isaya. Sapagkat ikaw ay aming ama, bagaman hindi kami kinilala ni Abraham at hindi kami kilala ng Israel. Ikaw, O Panginoon, ay aming ama, aming manunubos, na mula sa walang pasimula ay siya mong pangalan. Mula pa nang walang pasimula, ang pangalan niya, Ama eh. Tanyo, nung magturo si Kristo ng panalangin, sabi niya, manalangin kayo ganito, Ama namin, nasa langit ka. Sambahin nawa ang pangalan mo. Di ba? Ama ang ginagamit ni Kristo at yun din ang itinuro niya sa mga alagad. Pag mananalangin kayo, sabihin nyo, Ama namin. Kasi yung Ama, yun ang mula pa ng walang pasimula, siya mong pangalan. Wala pang kahit ano, pangalan niya, Ama eh. Kasi ang kahulugan po sa Biblia ng Ama, yung Amang pinanggagalingan eh. Sa Kanya galing ang lahat ng bagay. Kaya, ang most appropriate name for Him is Ama. Bagaman marami siyang pangalan, kapatid. Ito liliwanagin natin. Marami po siyang pangalan. Isang pangalan niya, nakakapagtaka eh. Sa Exodo 34:14. Sapagkat hindi ka sasamba sa ibang Diyos, sapagkat ang Panginoon na ang pangalan ay mapanibughuin ngang Diyos. Englishin natin. For For thou shalt worship no other God, for the Lord, whose name is jealous, is a jealous God. Yung mapanibughuin, pangalan niya yun eh. Nakita nyo, capitalize pa yung jealous. Kaya kung pag-uusapan pangalan ng Diyos, marami siyang pangalan eh. Ito pa isa. Sa Amos 5:27. Kaya't kayo'y aking papapasukin sa pagkabihag sa dako roon ng Damasco, sabi ng Panginoon, na ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Ayun. Ang pangalay Diyos ng mga hukbo. Kaya tinatawag siyang God of Hosts, tinatawag siyang jealous, tinatawag siyang Lord, tinatawag siyang banal. Marami siyang katawagan, marami siyang pangalan. Pero yung pangalan niya from eternity, yung Ama. Kaya alam mo kapatid, pagdating sa relihiyon, bawal gamitin yun sa tao eh. Mateo 23:9. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatuwid bagay siya na nasa langit. Yun lang ang tatawagin mong Ama, yung nasa langit, sa lupa. Huwag kang tatawag ng Ama. Ang ginawa naman ng mga pare, ang patawag, Father. Ganyan, hindi kinikilabutan yung mga pare. Excuse Sabi me ni po. Kristo yan. Sige po, sige. Excuse me po. Eh di ba po ay pag sinabing Ama, kagaya rin ng tao, marami tayong halimbawa ang Ama. Pag yung kaman po ba, ibig kong sabihin, yung kaman na kung ano talaga yung pangalan niya. Kasi pag sinabing Ama, pag sinabing Amang ganito, maraming lilingon. Sino po ba yung Ganito. Actually, papunta ako ron eh. Papunta ako ron, kapatid. Eto sa tao, maraming ama eh. Bawa, tatay mo, may pangalan siya, Pedro, di ba? Limbawa, ang tatay mo, Juan, pangalan niya, Juan. Yun ang kanyang, kumbaga, proper name, no? Yun ang argumento ng Jehovah's Witnesses eh. Kaya ikaw, ang pangalan ng Diyos, Jehovah, kasi yung father, hindi pangalan yun. Doon kami nagdiskusyon. Nasa Biblia, yung ama, pangalan yun. Pangalan, it's a name. Pero, kung i-apply mo sa tao, tatay mo, ikaw, may pangalan, Juan. Tama ka ako yun. Ang pangalan ng tatay ko, Triunfo. Triunfo Soriano. Pero alam mo, kahit may pangalan ng tatay ko, hindi ko ginagamit yun eh. Pag tinatawag ko siya, kahit kailan di ko tinawag ang tatay ko, Triunfo, halika nga. Bakit? Kasi anak ako eh. Kaya pag anak ka, ang tawag mo sa kanya, tatay. Kita nyo? Kung anak ka ng Diyos,
ang itatawag mo sa kanya. Yun ang dapat nyo intindihin. Pag anak ka, kasi, alam mo, ang anak mo, kahit ilagay mo sa maraming tao, pag sigaw ng tatay, alam mo kung sino yung anak mo ron. Kahit maraming tao, pag sigaw ng anak mo ng tatay, alam mo kung sino yun. Ganon din ang Diyos. Ang Diyos mismo may sabi, ang gusto niyang itawag sa kanya, Ama eh. Sa ng ikalawang Korinto. Basa. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Gaya. Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon. At huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. At ako sa inyo'y magiging ama. At sa akin, kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. Ako sa kanila'y magiging ama. Kaya never si Kristo, never niyang tinawag yung tatay niyang Jehovah. Kahit kailan siya tumawag, Ama ang tawag niya. Kaya nga yung salitang Ama, bawal itawag yun sa relihiyon, sa kanino man tao sa lupa. Balikan natin 23:9 ng Mateo. At huwag ninyong tawaging inyong ama ang sino mang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, sa makatwid bagay siya na nasa langit. Isa lang yung dapat mag-merit nung tawag na ama ng sa kanyang mga anak sa lupa. Yung ama, pagka tinawag natin siyang ama, it implies na anak tayo eh. Merong ibang feeling yung ama't anak eh, yung relationship ng ama't anak. Never natatawagin natin siya. Marami man siyang pangalan, ano? Yung jealous, yung Diyos, yung Panginoon, banal. Marami siyang pangalan sa Biblia. Kung iisa-isahin natin, siguro nasa mahigit 20 ang pangalang itinatawag sa kanya sa Biblia. Pero pag anak ka, ang tawag talaga. Kaya ting mananalangin ka, Ama namin, Our Father which art in heaven. Wala namang our Jehovah, wala. Although, sinasabi ng mga iba, Jehovah raw ang pangalan. Eh yun naman Jehovah, spurious name din yun. Saan nyo basahin ko sa inyo. Ang libro ng Jehovah's Witnesses. Hindi naman ako naninira, libro ito eh. May batayan tayo eh. Yung forward ng International, yung Bible Translation Committee, New World Bible Translation, February 9, 1950. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way, we have retained the form Jehovah because of people's familiarity with it since the 14th century. Nakita nyo, kapatid, yung Jehovah, yung pangalan Jehovah, yan po nung 14th century lang eh. At kung tatanungin mo lang at aamin lang ang Jehovah's Witnesses, sila gumawa nito eh. February 9, 1950 sa New York, itong Bibliang ito, ang forward niya nakalagay. While inclining to view the pronunciation Yahweh as the more correct way. Para sa kanila pala, mas tama yung Yahweh. Kaya lang, pinanatili nila, ini-apply nila yung Jehovah kasi familiar na raw sa mga tao yon since the 14th century. Ganyan. Eh kung ikaw na may matino isip, mas tama pala yung Yahweh. Ba't pinipilit mo yung Jehovah? Dahil ba popular yung Jehovah sa tao? Nung 14 na siglo, yun na ituturo mo sa kapwa mo tao. Mali yun. Pagliligaw yun. Inaamin ng saksi ni Jehovah na yung pangalang Jehovah na yan, wala sa original na Biblia yan. Pakinggan nyo. Sa Reasoning from the Scriptures, page 192, libro ng Jehovah's Witnesses ito. Ano sabi rito? Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. Kita nyo, inaamin nila, yung salitang Jehovah, hindi alam yan ng mga sinaunang tao. Ginawa lang yan ng mga modernong tao. Na yung salitang yan, hindi alam kahit ng mga Hudyo, kahit mga Kristiyano. Bakit? Lumabas yan 14th century. Yan salitang Jehovah. Para ngayon isaksak sa atin yan salitang Jehovah, panluloko yan. Ang katunayan ng